Masyado kang busy sa buhay mo. Nakaligtaan mo na bigyan ng panahon si Yeshua. Oo, si Yeshua na parating nagmamahal sa'yo. Ang dami nating panahon para sa mga games, homework, sa pag-Facebook, pag-attend ng mga concert at party. Pero minsan tinanong mo ba sa sarili mo, kailan ka huling nagdasal sa Kanya? As in, dasal na mataimtim at hindi dasal na nagmamadali. Nakaligtaan mo na yata na may nag-aalaga sa iyo simula ka palang pinanganak sa mundo. Hindi yaya mo or kumadro na. Ang tinutukoy ko ay si Jesus. Si Yeshua na tumubos ng kasalanan mo kahit wala ka pang ginagawa. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon na si Yeshua. Eternal ang kanyang pagmamahal sa tao. At isa ka na doon. Walang hanggan na pagmamahal. Di kayang ibigay yan ng magulang mo, boyfriend mo, or girlfriend mo, or ng asawa mo. Pag namatay ang tao, doon natitigil ang pagmamahal nila. Till death do us part. Sa oras ng problema naman, andyan lang siya nakikinig sa'yo. Kausapin mo lang ang Espiritu ng Panginoon, si Yeshua. Oo, Espiritu siya na sa oras na sinambit mo ang ngalan niya, connected agad sa private line sa langit. Hindi tulad ng internet ngayon, may lag. Sa Panginoon, parati siyang available at may pasensya siya sa mga hinaing at request mo. Minsan hindi niya madidinig ang inyong panalangin hanggat hindi ka humihingi ng kapatawaran. Kapatawaran sa Kanya, yung sincere ka sa puso mo na humihingi ng kapatawaran sa mga nagawa mo, mga nasambit mo, mga nakita, at sa mga narinig mo. Lahat ng tao ay may second chance. Tayo lang ang naglalayo sa presensya ni Yeshua. Kaya hindi natin madinig ang boses niya. Tumihimik tayo at pakinggan ng tibok ng puso natin. At baka sakaling madinig ang tinig ni Yeshua. Bago ka matulog, makipag-usap ka sa Kanya, makipagkwentuhan, tulad ng sa best friend mo. Lahat ng bagay ay nagsisimula sa isang salita at kwento. Ganon din sa isang relationship. Kaya huwag mo intayin na mawala ang presensya ng Panginoon. Sa mga araw na ito, paalala ko sa inyo na nasa end times era na tayo. Nasa panahon ng paghuhukom at tribulation. Dumadanas na ang mundo ng paghihati at kalungkutan. Buksan ang inyong mga mata. At sa mga nangyayari ngayong kaliwat kanan na ang baha, lindol, bagyo, at napakalakas, no? Mga kakaibang phenomenon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ibukas ninyo ang inyong mga mata. Buksan din ang inyong puso at mararamdaman mo na malapit na ang pagdating niya. Tulad ng pagdating ng ulan sa inyong lugar. Malalaman mo'y may parating na masamang panahon. Alamin natin ang kahulugan ng Luke 21 verse 25-26 at magkakaroon ng tanda sa araw at sa buwan at sa mga bituin at sa ibabaw ng lupa ay kahirapan ng mga bansa na may kalituhan. Ang dagat at ang mga alon ay umaatungal. Ang mga puso ng mga tao ay manghihina sa takot at sa pag-aakala sa mga bagay na darating sa sanlibutan, sapagkat ang kapangyarihan sa langit ay mayayanig. Ang ibig sabihin nito ay bago ang muling pagparito ni Kristo, magkakaroon ng malalaking palatandaan sa kalangitan. At sa mundo, mga pangyayaring magdudulot ng takot at kaguluhan. Ngunit para sa mga mananampalataya, ito ay tanda ng nalalapit na kaligtasan.